Sa buong puwersa ng Triculci News Information Center ang daluyan ng tapat at totoong isyu ng bayan. Nagbabalita saan man sulok ng pulilyo. Ito ang 3C Patrol Balita. Unang-una, Bagong-bago sa inyong himpilan ng telebisyon. tinatapang pinalakas na 3C Patrol Balita. Ako si Arabella Grace Casulo. Ako si Ken Lesul at kami ang inyong mga tagapagbalita. Narito ang mga nagbabagong balita sa oras na ito. Ilang mamimili sa Pulilio umaaray sa pagtaas ng presyo ng bilihin. Mga out-of-school youth, pagtutuunan daw ng pansin ng gobyerno. Bilang ng mga kababaihang nabubuntis, patuloy na tumataas. Basura kapalit grocery items, ipinatutupad sa bayan ng Pulilio. Pinagmulan at history ng piso, tatalakayin sa dapat alam mo na ni Kuya Aa. Mga campaign poster at paraphernalia na ginamit sa katatapos na eleksyon, pinagbabaklas. Graduating students ng SLSU hininga ng salubin hinggil sa kanilang karanasan sa pagiging practice teacher. At cultural show ng mga third-year student mula SLSU, naging matagumpay. Finger and clover, they go together. Finger and clover, my love affair. Lahat sisimutin, sarap ay uubusin. Number ng clover, my clover finger. Simut sarap kasama ang Clover. Breakfast na! Nasaan po ang gatas? Gatas? Gatas! Coco Crunch! May gatas na! Correct! Ay! Ang Coco Crush All-in-One may Nestle Milk na! Just add water. May chocolatey breakfast na masustansya. Coco Crush All-in-One, 10 pesos lang. Ramdam na ng ating mga kabayan ang epekto ng inflation at pagtaas ng presyo ng bilihin. Sa ilang lugar, katulad ng grocery, pabilihan at tindahan, tila numinipis na ang laman ng mga bawat pamimili. Sa ilang lugar, umabot na raw ng 20 pesos ang halaga ng isang perasong kamatis. Yan ang hatid na balita ni Adhano Soldulos Reyes. Nandito tayo ngayon sa isang palengke sa lungsod kung saan kitang-kita ang epekto ng patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Kung dati ay isang bayong napupuno ng 1,000, ngayon ay ilan na lang ang nalalagay nito. O kaya ang ilan sa ating mga kaubayan ay napipilitang bawasan binibili at minsan pa nga yung magtiis. Ilang taon na po kayo namimili sa palengke? Halos 10 taon na ako dito namimili. Tsaka ang 500 noon, umabot na 1 linggo. Ngayon, halos 1 hanggang 2 araw lang, ubos agad. Ano po pinabawasan ninyo sa inyong mga binibili? Katulad na ng karne, gulay, minsan bigas pa nga. Halos wala na kaming makain sa araw-araw. Wala na kaming makain sa ulam. Ayon kay Aling Leia, isang may-ari ng tindahan, hindi na rin daw makapagtaka ang pagtaas ng presyo. Ayon sa kanya, hindi na rin niya alam kung paano ito babalansehin. Lalo pong kakaunti ang bumibili ngayon, iya. Yung dati pong regular naming customer, ay dati 3 kilo ng manok ang binibili. Ngayon ay 1 na lamang. Tapos sasabihin pa, baka sa susunod ay itlog na lang po muna ang kanilang bibilhin. Maging ang maliliit na sari-sari store gaya ni Aling Maring ay apektado rin. Ang dating kita kada araw ay halos kalahati na lamang. Hindi na ho kami nakakapag-restock ng iba naming paninda. Gawa ng tumaas na ang puhunan ay. Pero hindi naman pwedeng itaas ng sobra ang presyo dahil kaawa rin naman po ang mga suki. Habang patuloy ang inflation, tila bawat sintimo ay mahalaga na sa bawat mamimili.
At sa kabila ng paghihirap ng bawat isa sa atin, ang hamon na ito ay nananatili. Paano nga ba pagkakasyahin ang maliit na kita sa pangaraw-araw na pangailangan? Mula rito sa palengke sa bayan ng Pulilio, ako si Anjala Saldaros Reyes, nag-uulat para sa 3C Patrol. Maraming salamat, Ann Hansen. Kaugnay ng balitang ito, alamin naman natin ang lagay sa pamilya ng Sibulan. Yan ang ulat ni Aljafi Yamato. Aljafi. Tayo ngayon sa palengke ng Sibulan upang tanungin ang ilan sa mga mamimili kaugnay sa pagtaas ng mga bilihin. Ate, ano pong masasabi mo sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin ngayon? Alam mo po, ma'am, ay noon pa man ay nahihirapan na ako mag-budget. Ay ba ito nga tumaas na naman ang bilihin ng bilihin dito sa palengke, ay mas lalo mahirap sa akin ang magpag-budget. Ano po ba ang mga pinamili mo ngayon? Nag-request yung anak ko, sa totoo lamang, na mag-adobo raw kami. Ay, sobrang tight ng budget ko ngayon. Kaya ito, tunggo na lang yung nabili ko. Ito naman si Aling Joycey na mukhang pag-iisahin na ang mga sausawan at ulam. Sobrang mahal po kasi ng bilihin ngayon. Kakunti rin lang naman ang kinikita ng asawa ko sa pagpe-pedicab. Kaya eto, toyo at suka na lang inuulam muna namin sa araw-araw. Pagtutuunan daw ng pamahalaan ng Pulilio ang mga out-of-school youth kung manalo pa sa pagka-re-elect candidate ang pagkapunong bayan ngayong eleksyon 2025. Isa ito sa mga isyong paulit-ulit na binabanggit sa kanyang kampanya. Ayon sa datos, milyong-milyong kabataan pa rin ang hindi nakakapag-aral sa bansa at ito raw ang nais niyang tugunan. Narito ang ulat ni Julie Pearl Ducusin. Julie? Isa sa mga sentrong plataforma ni re-elected Mayor Angelique Bosque ay ang edukasyon, partikular ng mga kabataan na hindi nakababalik sa paaralan. Sa isang campaign rally, muling binigyang diin ng kandidato na isa ito sa mga bibigyang prioridad ng kanyang administrasyon. Sa datos ng Department of Education, tinatayang higit 2 milyong kabataan ang hindi na napagpapatuloy ang kanilang pag-aaral, bunsod ng kahirapan, pandemya at kakulangan sa suporta. Ngayon, kasama natin si Sir Jomel upang malaman kung ano ang kanyang naging karanasan. Sir, ano po ba ang dahilan ng pagkalagas ng mga estudyante sa paaralan? Ang naging dahilan ng pagkalagas ng mga estudyante sa paaralan ay marami na sa kanila ang tumutulong sa hanapbuhay ng kanilang pamilya. Nakakalungkot mang isipin, pero ito ang realidad. Maraming salamat po. Ngayon naman may kasama tayong bata dito na ating tatanungin kung bakit nga ba siya hindi nakakapasok sa paaralan. Ang dahilan po kaya hindi na ako nakakapasok. Magulang ko po ay wala nang pambayad sa aking pag-aaral. Gusto ko pong makapag-aaral pero hindi na talaga kaya. Tumutulong lang po ako sa aking tatay sa pagtatrabaho upang magkaroon kami ng pera pero wala na po talaga, hindi na kaya. Habang ang ibang bata ay nasa paaralan, ang ilan ay nasa lansangan, naglalako ng kakanin, naglilinis ng sasakyan o simpleng naglalaro sa gilid ng kalsada. Mula rito sa Pulilio Elementary School, ako si Julie Pearl Ducusin, nag-uulat para sa 3C Patrol Balita. Susunod, bilang ng mga kababaihang nagbubuntis patuloy na tumataas at basura kapalit grocery item ipinatupad sa bayan ng Pulilio. Sinabon mo, ngunit kulang. Bakit ganon? Sinabon ko naman! Ayaw kuminis! Girl, tama ng drama. After washing your face, use Eskinol. It cleans teeth to help remove pimples, blackheads, and whiteheads. Ang linis nga! That's why it's makinis. Linis, linis! Eskinol cleans teeth for linis, kinis skin. Tama na.
Tama na yung sobrang tapang at sobrang sweet. Mag-Great Taste White. Great Taste White Caramel lang, may sweet linamnam. Yung iduduin ka sa sarap ng tamang timpla. Pinagsamang sarap ng real coffee at cream caramel. Sweet linamnam, sweet linamnam, sweet linamnam. Great Taste White Caramel lang, may sweet linamnam. Take a break at sweetly namnamin ang bawat sandali. New Greatest White Caramel. Patuloy ang pagtaas ng bilang ng mga kabataang maagang nabubuntis sa bansa. Ayon sa mga eksperto, iba't ibang salik ang nakikitang dahilan nito, gaya ng migration, internet exposure, at child abuse. Kasabay nito, dumarami rin ang mga kaso ng komplikasyon sa kalusugan. May ulat si Clarice Mutia. Narito tayo ngayon sa isang rural health unit kung saan regular na nagpapacheck up ang mga buntis at ang mga kabataang maagang nabuntis. Ayon sa opisyal na ulat, patuloy na tumataas ang bilang ng teenage pregnancy kasama na ang epekto nito sa katawan at sa kalusugan ng bata. Ayon sa datos ng RHU, taon-taon tumataas ang kaso ng adolescent pregnancy. Karamihan sa mga batang buntis ay nasa edad 14 hanggang 17 taong gulang. Ano po ang mapapansin ninyong trend pagdating sa teenage pregnancy? Ang teen pregnancy is a generational issue. Ito yung pinakamatingkad na issue ng henerasyong ito. Kapag nagtanong ka sa maraming tao, meron silang kakilala, kaibigan o kamag-anak na nagbuntis ng maaga at wala pa sa panahon. At ayon naman sa pag-aaral, ilan sa pangunahing dahilan ng maagang pagbubuntis ay ang labis na exposure sa internet, kakulangan sa gabay ng magulang dala ng migrasyon o pag-alis ng mga magulang para magtrabaho sa ibang lugar, at sa ilang kaso ng child abuse o karahasang sexual. Ilang taon ka po nang ikaw ay nabuntis at anong hamon ng iyong mga naranasan? Kasi wala kaming maibuhay para sa mga anak namin, mapaaral, mahirap. Kasi magkano ang pills? 100 plus. Yung 100 na yung pangkain na ng pamilya. Ang teenage pregnancy ay may kaakibat na peligrong medikal gaya ng anemia, pattern labor at postpartum depression. Higit pa rito ay kadalasang hindi pa handa ang mga dalaga sa responsibilidad ng pagiging magulang. At ngayon po ay pinapanukala ng ilang eksperto at guro ang mas pinalakas na sex education sa paaralan bilang solusyon. Habang patuloy na tumataas ang datos ng maagang pagbubuntis, malinaw ang panawagan. Maagang kaalaman, tamang edukasyon, suporta ng pamilya at pamahalaan ng kailangan. Ako si Clarice Mutia, nagbabalita para sa 3C Patrol Balita. Maraming salamat, Clarice Mutia. Sa huli, ang edukasyon at malasakit ang susi sa pagprotekta sa mga kabataan. Huwag natin silang pamayin. Ngayon naman, para ilusbahama yung tagulan, nag-alok ng grocery ang MMDA kapalit ng basura sa ilang barangay dito sa Pulilio. Kung anong uri ng basura, alamin sa pagtutok ni Anne Rose Bon. Corned beef noodles sa sukal at kung ano pa, ilan lang yan sa mga nakuha ni Aling Josepa sa Barangay Sibulan, Pulilio, Quezon. Kapalit naman ang kalap niyang mga mapapakinabangan pang basura sa proyektong Recyclable Smoke Palit Grocery Co. Pero paano malalaman kung anong pwedeng ipalit? Nagbibigay po tayo ng booklet. Meron po mga different types ng basura na may points. Pwedeng ipalit ng grocery, yung katumbas na points. Yung magpapalit or ng basura, magpo-points. Tapos po may partner tayo na junk shop na bumibili naman po ng basura para po maka-replenish naman ng grocery. Sa pamamagitan nito, target ng Pulilio na mabawasan ang pagtatapon ng mga plastik at mga basurang bumabara sa mga daliwian ng tubig. Wala na. Di makadalo yung tubig. Barado ng mga yung inlet. Gaya ng nakuha ng tauhan ng barangay sa ginagawang decollagent sa Barangay Sibulan. Pag umulan,
dito uuwi yan. Ayan o, kita nyo, ang mga plastics may mga kutsara pa. At least po nababawasan po yung pagbabaha, tapos nakakatulong po sa kalikasan. Mayroon pa pong grocery. Bahagi ng Barangay Bayanihan Project ng Polillo ang paglilinis kung saan hinihingkayati ng mga residente kasabay ng pagtuturo sa kanila ng mga laga ng kapaligiran. Kung hindi nga magbabago yung mindset ng tao na tumigil sa pagtatapon ng basura, ganun at ganun ang mangyayari. Magtatapon sila, lilinisin namin, tatapon sila, lilinisin natin. Pininturahan din ng barangay ang pedestrian lane na nabuhura na at pinagpuputol ang mga sanga ng puno na nakadikit na sa kable ng kuryente. Napuno na po ng basura yan, nagbabaha po. Kaya kailangan po, tulong-tulong na lang po. Alak rin gawin ng barangay ang proyektong ito, particularly sa Sitio Bigyan, gayon din sa mga karating barangay nito. Mula rito sa Barangay Sibulan, Polillo, Quezon, ako si Ann Rose Bon, nag-uulat para sa 3C Patrol Balita. Susunod, mga campaign poster at paraphernalia na ginamit sa katatapos ng eleksyon, pinagbabaklas. At graduating students ng SNSU, hininga ng saloobin hingi sa kanilang karanasan sa pagiging practice teacher. Taste the feeling, share the feeling. May mga gusto ko bang malaman? At may mga gusto ko bang matutunan? Halina't alamin at umunawa dito sa Kuya Ano Na? Nangihingi ka pa rin ba ng piso sa mga magulang mo? Noong unang panahon, madalas tayong humingi ng pera o piso sa ating mga magulang upang makabili tayo ng candy, lollipop o iba pang mga pagkain. Noong una pa nga ay halos isang basket na ng pagkain, ulam at bigas ang mabibili natin sa halagang piso. Pero nagtataka ba kayo kung kailan at paano tayo nagkaroon ng piso dito sa Pilipinas? Alam nyo ba na si Jose Rizal ang nakapictured sa ating 1 peso? Dahil siya ang ating pambansang bayani. Sa pamamagitan nito ay nabibigyang importansya ang ating pambansang bayani dahil lagi siyang nakikita at nahawakan ng maraming tao. Pero alam nyo pa rin bang hindi si Rizal ang original at unang nakaukit sa piso ng Pilipinas? Bagkus ay ang muka ni Queen Isabel II ng Espanya. Siya ang nakalagay nung unang ikinuan ang piso. At noong 1961, naisipan ng pamahalaang Espanya na gumawa ng mga coins dito sa Pilipinas at doon lumabas ang unang coins ng pisong Pilipino at ito ang unang beses na lumabas ang pangalang Filipinas sa coin. At alam nyo pa rin bang noong 1989, mistulang passport ang itsura ng piso. Ayan, makikita nyo sa larawan na ganyan ang itsura ng ating piso. Hanggang dumating na ang mga panahon na ang doktor na ng dapitan ang naghari sa piso. Yan, makikita nyo sa ating larawan. At
Alam niyo pa rin bang noong panahon ni Pangulong Marcos Sr. ng kanyang first term noong 1967, nag-decide sila na gumawa ng buong series ng coin mula 1 cent to 1 peso. At doon nilagay nila si Rizal sa piso. Naging mahalaga ang papel ni Rizal sa ating kasaysayan. Ang ating bansa kaya mukha niya ang nasa piso. Dapat alam nyo. At yan ang mga dapat alam mo. Lagi nating tandaan na ligtas ang may alam. Muli, ako to si Kuya para sa mga triviang dapat alam mo. Maraming salamat, Kuya Aa. Mahigit 2 buwan na mula nang matapos ang eleksyon 2025. Pero hanggang ngayon ay may mga campaign poster at paraphernalia pa rin ang hindi naaalis ng mga kandidato. Sa ilalim po ng batas, kandidato ang dapat nag-aalis niyan, manalo man o matalo. Nakatutok si Camille Imperial. Camille? Mga campaign materials, minsan ay tila buwis buhay. Ang mga taga-LGU Pulilio Quezon gumagamit ng hagdan para makatungtong sa mga bubong para maabot ang mga poster na sinabit sa matataas na lugar. Extra challenge din ang pagbaklas sa mga poster na isinabit sa mga barbed wire. Class, yung iba kasi talagang yung mga wires, pinapalupot nila doon sa wires eh. Kung tutuusin, mga kandidato at hindi dapat silang gumagawa nito. Sa Section 30 ng COMELEC ng Resolution Number 11006, sa loob ng ilang araw pagkatapos ng eleksyon, dapat nabaklas na ng mga kandidato ang kanilang mga campaign materials. Dahil kung hindi, maaari silang makasuhan ng election offense na ayon sa Omnibus Election Code ay maaari silang makulong ng hindi bababa sa 1 taon pero hindi hihigit sa 6 na taon. Meron ding disqualification from holding public office. Kaya ang mga taga-LGU Pulilio, nilista ang mga pangalan ng mga kandidatong binaklas nilang poster at isusumita raw nila sa COMELEC. Hindi namin sila kayang i-disqualify na. After the election, pwede naman namin silang filean pa rin ng kasong kriminal. Kung isasama sa bilang pati ng mga illegal campaign materials simula February 11 hanggang May 16, umaabot na sa 711,000 ng mga campaign poster na itinarpulin at nabaklas sa buong bansa. Sa Pulilio pa lang meron ng 134,000 na ito o katumbas ng 64.60 na tonelyada. Dito sa Barangay Atulayan Disposal Facility, dinadala ang mga poster nagmula sa Pulilio. In-inspection nito kanina ni COMELEC Chairman George Garcia. Dapat dyan, manalo matalo, tinatanggal natin yung campaign materials natin, lalo pa yung ginamit mo ay non-biodegradable. Dito sa poblasyon ng ibang mga magulang, ina-upcycle ang mga poster. Ang ilan ginagawang bag, meron namang ginagawa itinatago para maging bubong. At yung iba ginagawang totes bag na binebenta sa merkado para makatulong sa mga pangangailangan. 2022, nag-produce po sila ng 3,000 po na tarps, over 100,000 po ang kinita po ng ating mga PDLs. Para sa Triple C News Information Center, ako si Camille Imperial, nag-uulat para sa 3C Patrol Balita. At ang latest event happenings, ihahatid sa atin ng former beauty queen ng Bislian, binibining Bea Nicole Soliestre. Thank you, Miss Ara, and good evening mga kachika. Naging matagumpay at nag-trending ang cultural show na pinaghandaan ng mga third-year students from SLSU Pulilio Campus. Enjoy hindi lamang ang kanilang gurong tagapagturo, mga manunood, kundi maging ang mga panauhing pandangal sa ginawang event. Para sa mas malinaw na chika, iyakin, ichika mo! Naging espesyal na gabi ng mga katutubo na bigyang halaga ang kanilang karapatan at pagkakakilanlan. Ang community activity na ito ay sinagawa noong July 4, 2025 at nagsimula ng 7 p.m. Iba't ibang talento ang pinakita ng mga third-year students, kabilang dito ang pagsayaw at pagkanta na pinakita naman ng bawat grupo. Ang pisan, puro, iling, magani,
ng trending, nandun ako walang ending. Iyakin para sa balita, Chika Nini. Bakit po, Nay? Bili ka muna ng suka, yung bukasin. Sige po, Nay. Ano po bili? Pabili nga po ng suka, yung pong mukasim. Dato puti. Hala, nahulog! Try mo kasi itong Lucky Me Pancit Canton No Drink Cooking. Bago yan. Magpakulo ng 3/4 cup water at ilagay ang noodles. Haluin ang noodles hanggang matuyo ang tubig. I-mix ang noodles with the seasoning. Enjoy! Ilan sa mga practice teacher ng BEd ang nagtagumpay sa kanilang final demonstration na isa sa mga requirements para makapagtapos. Nagbahagi sila ng kanilang mga naging struggles as a student teacher at kung anong coping mechanism ang kanilang ginawa para rito. Yan ang ihahatid na ulat sa atin ni Kat Sumido. Kat? Maraming salamat, Miss Ara. Kasama natin ngayon ang isa sa mga nagtagumpay at tila ba nabunutan ng tinig sa kanyang lalamunan na makapasa siya sa kanyang final demo na ginanap ngayong taon. Kasama natin ngayon si Ma'am Laarni para magbahagi ng kanyang naging karanasan at naging hakbang para malampasan ang mga ito. Ma'am Laarni, ano po ba yung mga naging struggles ninyo as practice teacher at ano po ba yung mga naging coping mechanism ninyo para malampasan ang mga ito? As practice teacher, naranasan ko ang mahirapan sa service, which is service ako sa isa ko sa practice teacher, which nalilate kami ng pasok minsan kung maulan, pero kapag hindi naman maulan ay maagap kami at on time before pa nga pati ay andun na kami. Dahil 6:30 pa lang ay andun na kami dahil before 6 ay umaalis na kami ng bahay namin. Which as sa classroom naman, ang naging struggle ko, yung mga estudyante ay talagang iba-iba talaga. Doon mo mararanasan andun yung makukulit, may mababait, may hindi nainig, andun yung palaaway, andun lahat. Doon ko naranasan yun. Tapos, kapag lalo na wala yung city, yung operating teacher, which sa iyo lahat yung bilin, ikaw yung maghahandle doon maghapon, which minsan lang naman yung nangyayari. Lalo na kapag may ginagawa yung operating teacher, halimbawa ay service. Tapos, sa final demo, ang laging struggle ko, syempre ay yung sleepless, which is ilang weeks na puyat, which is kailangan kong gumawa ng kalendars, yung financial, dahil minsan wala na rin sa financial. Dahil sa hirap naman ang buhay ay naghihirap talaga. Pero ang naging coping mechanism ko ay kailangan kong makatapos dahil ako yung inaasal sa pamilya namin na makatapos, which is first degree holder ng aming pamilya at naipaisip ako na ito na yun, malapit na, voting days na yun, at yun na din upang malampasan ko ang aking business as well. Maraming salamat sa inyong pagtutug pa nila, Ma'am Laarni. At iyan ang ating batita balita mula dito sa Bisaya Elementary School. Ako si Kathleen Sumido, nagbabalita. Kanina nga ay baka sa mukha ng isang fourth-year college na si Alessandra Lee nang nalaman niya na kasama siya sa Success ngayong taon. Ma'am, ano ang na-feel mo nung nalaman mo na isa ka sa Success ngayong taon? Well, syempre, super happy nung nalaman ko na nalampasan ko yung practice teaching
yun sa buong time na magtuturo ka. Pangalawa, mahalaga na makot mo talaga yung attention nila. Dahil syempre, bilang mga bata, short ang attention span talaga nila. So, pag nagtuturo ka, kailangan ay magbigay ka ng interactive games na fun, pero at the same time, may educational para sa kanila. Tapos, sa mga activities, hindi lang dapat tayo nagpo-focus sa mga individual. Kailangan magbigay din tayo ng mga group activity and dapat at the same time ay differentiate ng mga yon. And last, siguro ay sa materials. Kailangan yung mga materials na gagamitin ninyo ay interactive saka appropriate sa age nila. So, kung kailangan ay mas maging makulay, mas malalaki yung mga pictures, paggagamit kayo ng pictures, yung mga words kailangan malalaki rin, mas maganda yung font, basta hanggang mulihan. Saka as much as possible, kung kaya ay hands-on talaga yung mga materials na gagamitin. Okay? Siyempre, alam naman natin na may mga students na mahirap pakasamahan at mayroon ding mga pagkakataon sa mga cities natin na hindi natin ma-feel yung success. Ma'am, ano pa ang relationship nyo as student, as teacher, student teacher, o as cooperating teacher? So, una sa lahat, yung relationship ko in terms sa aking mga students as their practice teachers ay okay naman. So, as grade 1, karamihan lang sa kanila ay mga energetic sa mga malalaki. So, kahit na minsan naiiyak akong strict sa kanila, minimake sure ko na binabalance ko yung pagiging strict saka pagiging caring sa kanila. So, overall, the experience ko as their teacher ay okay. Dahil sila yung masusunurin na bata saka malalaki. In terms naman sa cooperating teacher, naging swerte naman ako dahil napunta ako sa cooperating teacher na supportive saka yung madaling lapitan. So, pag may mga kailangan kami, tapos ay sinasabi namin sa kanya, siya naman ay willing na ibigay sa amin kung ano yung best advice niya saka mga kanyang mga strategies kung paano magturo. Yan muna ang ating na balita mula sa Pulido Central Elementary School. Ako si John Mark San Jose, balik dyan sa studio. At yan ang mga balitang binantayan namin para sa inyo. Ako si Arabella Grace Casundo. Nakalive pa! Ang chika, anumang bago, tapat kaming maglilingkod sa inyo. Ako ang iyong chika bebe, Bea Nicole Suliastre. At ako naman si Kenley Azul para sa mas pinalawak na paglilingkod ng bayan mula sa Tri-Philippine News Information Center, ang News Authority ng Pulilio. Nakatutok ang 3C Patrol sa mga sulok ng Pulilio.